Paano nga ba makakaiwas sa possible na accident sa isang automatic na kotse? Ako naniniwala ako malaking percentage ng aksidente na related sa automatic ay driver error. Hindi naman talaga yung kotse yung may problema. Kaya kung hindi kayo okay mag-drive o wala kayo ngayon sa focus na mag-drive, wag na wag kayong magdadrive kasi possible na mag-cause kayo ng aksidente. Pero ngayon, bigyan ko kayo ng konting idea paano ba makakaiwas sa aksidente sa pagdadrive ng automatic. Okay, unahin natin mga paps yung ating handbrake. Tandaan natin, mas malakas ang makina natin kaysa sa ating handbrake. So kung maiiwanan natin yung sasakyan na nasa reverse or nasa drive, kahit pa yan ay naka-handbrake, may possibility yan na umatras or umabante. Kaya each time na bababa tayo ng sasakyan o mawawala na yung focus natin sa pagdadrive, siguraduhin na natin na nasa park yan lagi at naka-engage ng maayos ang ating handbrake. Ang pinaka-reminders ko dyan, wag na wag kayong bababa ng sasakyan na nasa neutral. Kahit naka-engage pa yung inyong handbrake. Bakit? Tandaan natin, mas madaling ilagay sa drive o reverse ang ating shifter pag yan ay nasa neutral kahit hindi natin apakan ng preno. Okay? Then, pangalawang tips ko sa inyo dyan mga paps. Yung ating floor mat. Siguraduhin natin na maayos lagi yung pagkakalagay ng ating floor mat. Kasi pag yan ay umangkla dun sa ating preno o sa ating gas pedal, pwede yung mag-cause ng aksidente. At kung may mga gumugulong dyan o mga item, tanggalin ninyo. Kasi pag yan ay umangkla doon sa ating preno, pwedeng hindi natin mahihinto ang ating automatic na kotse. So yun mga paps, no, sana nakakuha kayo ng konting idea para safe lagi yung pagdadrive ninyo ng automatic. Madaling mag-drive ng automatic, but you should be so responsible sa pagdadrive ng automatic. Kung may nakalimutan man ako, or kung may nagustuhan kayo, or kung may additional kayo, i-comment down below nyo na lang para mabasa rin ng iba para lagi tayong safe sa pagdadrive ng isang automatic na kotse.